The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went out along the sea. All the crowd came to him, and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the custom post. Jesus said to him, "Follow me." And he got up and followed Jesus. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors, and said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Jesus heard this and said to them, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Paano po kayo tumutugon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos nang tawagin ng ating Panginoong Jesucristo si Levi o si San Mateo? Si Mateo ay kaagad na tumugon, ang kanyang pagtugon ay buong buo, ang kanyang pagtugon ay radikal. Paano kaya ito nagawa ni Mateo na kaagad sumunod sa ating Panginoong Yesus? Marahil po ay hindi ito ang first time na nagkita ang ating Panginoong Jesucristo at si Mateo. Marahil naririnig na ni Mateo ang tungkol sa mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Marahil alam na ni Mateo na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakikipagkaibigan sa mga taong makasalanan. Si Mateo, ang turing sa kanya ng buong sambayanan ay isang taong napakalaki ng kasalanan. Siya po isang tax collector, maniningil ng buwis. Noong panahon na yon, ang maging tax collector ay tinuturing na isang traidor sa bayan, sapagkat ang buwis na pinakolekta ay hindi naman para sa kalang bayan, kung hindi para doon sa bayan na sumasakop sa kanila, para doon sa Imperyo Romano ng panahon na yon. Kaya nga, ang tingin sa kanya ng mga tao, abay traidor, makasalanan sa bayan. Hindi lang yon, kapag ang maniningil ng buwis ay naniningil, nung panahon na yon, hindi naman talaga sigurado ng mga tao kung magkano ang dapat nasisingilin sa kanila. At itong maniningil ng buwis, pwedeng magpataw ng buwis kung anong gusto niya at kung anong sosobra sa kanyang nasingil pagkatapos niyang maibigay ang kota dun sa gobyerno na kanyang pinaglilingkuran, lahat ay kanya na. Kaya ang isipan ng mga tao, itong mga maniningil ng buwis ay talagang mga mandaraya. Itong mga maniningil ng buwis ay talagang nag-e-extort lamang ng pera sa atin, pahirap. Kaya ang tingin sa kanila, mga taong mga makasalanan, kabilang ng mga adulterers, kabilang marahil ng mga talagang magnanakaw. Kaya bagamat mayaman si Mateo, maaari nating sabihin na malungkot ang kanyang buhay. Bagamat siya'y mayaman, maaaring wala siyang tunay na kaibigan. Dumaraan ang ating Panginoong Yesus at sa kanyang pagdaan, naghahanap ang ating Panginoong Jesucristo ng mga taong pwede niyang tawagin para maglingkod sa Panginoong Diyos, para maglingkod at ipalaganap ang kaharian ng langit. Nakita niya si Mateo, tinawag niya. Pagtawag niya kay Mateo, tumayo ka agad. Iniwanan ang lahat-lahat sa kanya. Sinasabing, among the apostles, si Mateo ang merong pinakang malaking iniwanan. Sapagkat siya'y maniningil ng buwis, isang karir, pag iniwanan niya yung kanyang trabaho, may papalit na sa kanya, hindi niya na pwedeng balikan. Hindi katulad ng ibang mga apostoles na mangingisda. Ang isda, iwanan mo sa dagat, pagbalik mo ng durog pa rin ang isda.
Kapag ka nagbago ka ng isip, pwede mong balikan yung trabaho mo, kumuha ka lang ng bangka, may trabaho ka na naman. Pero tong si Mateo, nang tumayo, totally, iniwanan niya yung kanyang karir at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Very radical ang kanyang ginawa. Hindi lamang skin deep, kung hindi ang kanyang buong sarili ay kanyang inialay sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Marahil nung tinawag siya ng ating Panginoon, ang kanyang damdamin ay isang damdamin na maraming pasakit sa buhay. Naghahanap ng tao makakaunawa sa kanya. Naghahanap ng tao makikipagkaibigan sa kanya. At natagpuan niya ang kaibigan na yon sa ating Panginoong Jesucristo. Nagbulungan nga mga nakapaligid. Ang sabing ganoon bakit si Jesus nakikisama sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Nakikikain siya, nakikipagkaibigan siya. Alam natin ang tugon ng ating Panginoon. Ako'y naparito, hindi para sa mga banal, kung hindi para sa mga makasalanan. Ang doktor ang kailangan ng mga taong may sakit. Bagamat sinabing makasalanan, hindi nangangahulugan na hopeless na sila. Sila'y may karamdaman na dapat gamutin. At ang ating Panginoong Yesus, mission niya na baguhin ang buhay ng tao. Ano naman ang napala ni Mateo sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Yesus? Bagamat iniwanan niya ang kanyang hanap buhay, pero mayroong isang bagay na hindi niya iniwanan, yung kanyang talent sa pagsusulat. Dala-dala pa rin niya yung kanyang ballpen, sapagkat itong mga maniningil ng buwis, very organized yan, mahusay magsulat. Siyempre kung may pautang ka, dapat organize para hindi ka malilito. At ginamit ni Mateo ang kanyang talento sa pagsusulat tungkol sa aral ng ating Panginoong Yesus. Alam natin sa makabagong panahon ang maraming katuruan ng ating Panginoong Jesucristo dahil kay Mateo. Isinulat niya ng napakahusay lahat ng aral ng ating Panginoong Yesus. Bagamat siya'y nawala ng hanap buhay, pero makikita natin na mas malaking hanap buhay ang binigay sa kanya ng ating Panginoon. Ang ipangaral, ang mabuting balita ng Diyos para sa ating lahat, na nakarating ang pananampalatayang ito dahil sa manunulat at sa pagsulat ni San Mateo. Bagamat si Mateo ay iniwanan ng kanyang karir totally, merong isang bagay na hindi niya siguro inaasahan at hindi po niya maisip. Kung hindi niya iniwanan ang kanyang karir, maaring kilala lang siya doon sa kanyang bayan. Pero nung siya'y tumayo't sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, siya'y nakilala sa buong mundo. Sikat na sikat. Meron pa bang masisikat na tao o karir na pwede niyang puntahan? Mula noong panahon na yon hanggang ngayon, kilalang kilala si Mateo sa buong mundo. Di niya inaasahan ng kasikatan nito. Hindi siya sinumbatan ng ating Panginoon, bagkus ginantimpalaan pa siya sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Marahil ang lahat sa atin ay meron din tawag sa ating Panginoon. Dito sa manawag sapagkat ang Birhen ay tumatawag. Tinatawagan din tayong sumunod sa Kanya. Tinatawagan din tayong maglingkod sa Kanya, maglingkod sa ating kapwa, maglingkod sa inyong pamilya, maglingkod sa ating bayan, sa iba't ibang paraan na ating kaya. Maaring hindi ballpen ang hawak ninyo, maaring ibang makinarya, ano man ang tools, kasangkapan na pinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon, maaari po nating gamitin para sa paglilingkod sa Kanya. At tandaan po natin, ang Panginoong Yesus hindi nakakalimot. Sabi nga sa Ebanghelyo, kahit isang basong tubig na ating ibigay sa ating kapwang nauuhaw, hindi nakakaligtas sa mata ng ating Panginoon. Alam niya ang kabutihang ating ginagawa. Panalangin natin na ang halimbawa ni Mateo ay ating ding matutunan sa buhay natin. Kung tayo tinatawag, huwag po tayo mag-atubili. Kaagad ang pagtugon ni Mateo, sapagkat ang pagtawag ng ating Panginoong Diyos ay grasya sa buhay natin. Pag po natin ipagpaliban-liban, kaagad siyang tumugon. Sa pagtugon niya, buong buhay niyang kanyang ialay,
Hindi lamang skin deep ang kanyang pagtugon sa ating Panginoon, total, radikal, hanggang sa ugat ng kanyang katauhan, binigay niya sa ating Panginoon. Dalangin natin na ating masumpungan, matagpuan sa buhay natin kung anong misyon na binibigay sa atin ng Panginoon. Maliit man o malaki, basta ating pong sinabuhay at itinugon, alam natin ng Panginoong Diyos, tayo tutulungan upang magampanan natin at magkaroon tayo ng isang makahulugang buhay. Buhay na wagas sapagkat iniaalay sa paglilingkod sa Diyos at sa bayan.